Patuloy po nating buksan ang ating mga Biblia dun sa mga binasang talata, lalong-lalo na dun po sa parabola. Sa Matthew 18, verses 21 to 35. Yung tema po natin ngayong buwan na ito ay karugtong, o pwede rin natin sabihin flip side nung ating tema nung nakaraang buwan. So, nung Agosto, ang ating tema ay dealing with sin and failures. At napakaganda nga nung pagbibigay diin ng ating pastor, Pastor Ronel, dun sa pag-elaborate niya kung paano yung failures natin nagiging burden natin at paano tayo pinapalaya dito ng Panginoon. Pero ngayong September, ang ating pong tema ay forgiveness and reconciliation. Our overall theme for this year is be holy. And I believe itong mga temang ito, dealing with sin and failures, forgiveness and reconciliation, are all in the ambit of being holy. Kaya at the back of our mind, yun pa rin yung sinasabi sa atin ng Panginoon para sa taong ito. Be holy. Forgive, reconcile, deal with your sin and your failures. Pinaalala sa atin kay Elder Cito at nung mensahe ko tungkol sa restoration ng Panginoon na tayo mismo ang ginagamit ng Panginoon para mag-restore. At ngayong Sunday na ito, titignan natin na mas malapit, no? Closely, yung pong paano tayo ginagamit ng Panginoon sa kanyang kagustuhan ng restoration. At ang ating tema for today is forgiving one another. Pero wag po natin kakaligtaan kagad dahil binasa sa atin yun eh. Efeso 4:32. No? Forgive one another as God in Christ Jesus forgave you. Yung pong ating pagpapatawad sa isa't isa ay nagsisilbing signpost o nagtuturo sa krus ng Kalbaryo. Ang pinakapuso ng story of redemption ng ating Diyos. So, sentro po yung cross. Pero yung ating forgiving one another, katulad yun sa binanggit sa Efeso, ay nagtuturo patulong sa cross. So yung forgiving one another po natin ay nagpapaalala sa atin ng krus ng Kalbaryo at nagtuturo sa mga tao na ang krus ng Kalbaryo ang pinakasentro ng gawain ng pagliligtas ng Diyos. Kaya nga, sa simula't simula pa, oo, napakahalaga ng forgiveness. Yan po ay personal, deeply personal. But you know mga kapatid, it's not only personal and private, but it's actually deeply related to God's overall plan and purpose of reconciling the whole world to Himself. Familiar po tayo sa Matthew 28, no? Yung ating Great Commission. Pero yung version po ni Luke at ni John, ang kanyang equivalent ng Great Commission ay yung paghayo natin para magpatawad at magpahayag ng pagsisisi. So, tunghayan po natin yung sa Luke. Ito po yung pahayag ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Thus, it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sin should be proclaimed in His name to all nations. Take note of that.
repentance for the forgiveness of sins, to be proclaimed to all nations. So, ayan na po. Dun sa John naman, chapter 20, He breathed to them the Holy Spirit, and the Lord Jesus told His disciples, yung mga pinatawad nyo ay patatawarin ng langit. At yung hindi nyo patatawarin ay i-withhold yung forgiveness na yun. Oh, wow. Kaya mga kapatid, yes, kailangan po natin yung forgiveness. But more importantly, we need to see our forgiving one another, our seeking forgiveness, ay talaga nasa sentro ng purpose and plan ng ating Panginoon. Ito po ay madaling isipin yung forgiveness na personal, no? Pero, alam niyo po, pang-national po yan, hindi lang, at pang-corporate din, no? At ang napakagandang halimbawa po nito ay yung nangyari sa South Africa. Ito yung pinakahuling aklat na na-publish na sinulat ni Bishop Desmond Tutu. No? At ang pamagat po, ang tinutukoy niya ay yung kanyang bansang South Africa, no future without forgiveness. Wala daw pag-asa, walang hinaharap kung walang pagpapatawad. Nung pinapaliwanag niya ito sa mga tao, nung buhay pa siya, sabi niya, yung totoong pagbabalik loob ng siyatsa, true reconciliation cannot be achieved by denying the past. At that point, hinawakan na kagad niya yung monster. No? It's not easy to reconcile when a nation looks the beast in the eye. Yun naman po talaga ang nangyari sa bansang South Africa. Kaliwat ka ng patayan, kaliwat ka ng yung mga crime na talagang against humanity. Naikwento ko nga sa inyo yung isang instance na yung una, yung tatay dinukot. No? Pinatay. Ay, yung anak muna. Tapos munod yung tatay. And yung tatay burned alive. At hindi nila alam kung paano idinispose yung katawan. So, wow. Paano ang spiritualidad mo sa ganitong pagkakataon? At dito niya ipinahayag yung kanyang paniniwala sa plano ng Diyos ng reconciliation na nakapaloob dun sa pagpapatawad. Mamaya matutunghayan natin ng ilang quotation mula sa Kanya. Kaya, dapat lang natin isipin, pagsisimula po natin, dahil kung ganito yung pagpapatawad ng Diyos, no? Bakit mahirap natin talagang lubusang maunawaan ang pagpapatawad ng Diyos? Bakit hindi natin lubusang maunawaan at ito ay itanim sa ating puso? Yung uri ng pagpapatawad ng Diyos. Ewan ko, narinig nyo minsan yung mga taong full of guilt. No? Sabihin mo, pinatawad ka ng Diyos. Papatawad ako ng Diyos, pero ako hindi ko mapatawad ang aking sarili. And that's really speaking to one's heart. Kaya nga kailangan ng banal na Espiritu upang abutin ang ganyang puso. At kung yan ang tanong natin, yung parable na isinagot ng Panginoon kay Pedro, ang siyang magpapaliwanag kung bakit napakahirap natin mag-grasp yung forgiveness na meron tayo from God. Katulad ni Pedro, sabihin mo, disciple na siya, tayo naman, natanggap na natin yung forgiveness ng God through Christ.
Kaya lang, una, from the parable, we still keep a record of wrongs. No? Verse 21 to 22. At yung second part niya, we still believe that we are not a big sinner. Number 3, we would like God, when He reigns, sa pagbabari ito ng paghahari ng Diyos, na siya mismo ang maniningil doon sa mga tao may utang sa atin. So yan yung paliwanag kung bakit hindi natin mag-grasp fully yung forgiveness na meron ang Diyos. So tunghayan po natin itong parable. Maganda yung pagkabasa sa atin dahil ang binibigyan diin kaagad dito ay yung laki ng pagkakautang. At palagay ko kung yun lamang ang mag-grasp natin, we're already good. Here is the first part. No? Lumapit si Pedro sa ating Panginoon at talagang, palagay ko mayroong tinge of pride. No? Na para bang gusto niya ng affirmation. Panginoon, ilang beses ko papatawarin ng aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 times? Ayan. No? Yun yung tanong niya. No? In fact, right now, no, this is the best that we can imagine ourselves to be. Can you imagine? Capable of magparaya at magpatawad ng hanggang 7 beses? And the fact is, kahit hindi pa humihingi ng tawad yung nagkasala. Bago nung parable at bago lumapit ang Panginoong Hesus, sa Panginoong Hesus si Pedro, ay nagturo ang Panginoon sa kanila. Matthew 18, verse 15 up to verse 20, bago dun sa mga talatang binasa sa atin. Doon pa lamang sa bungad, ang sabi rito, verse 18, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. So napakaliwanag. So kung meron nagkasala sa akin, sabi ng Panginoon, puntahan mo yung nagkasala sa iyo para magkaayos kayo. What's the point? Pupunta ka ba ron if you're not willing to forgive? Hindi, maliwanag yun. Kaya alam nila na pupuntahan nila at magpapatawad sila. Ayun yung nasa likod ng isip ni Pedro. And in fact, babalik tayo dun sa Matthew chapter 6, dun sa Lord's Prayer. Di ba? Kasama dun sa Lord's Prayer ay yung panalangin na patawarin mo kami sa aming pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So, and you can imagine ito si Pedro, yun, no? Forgiveness. At yun, yung verse 18, no? Pag may nagkasala, can you imagine? Wala nga sinasabi rito yung pag-gaas ng apology. No? And then you imagine yourself, handang magparaya at magpatawad na hanggang 7 beses kahit hindi pa humihingi ng tawad ang nagkasala. Oh, wow. Perfect. In fact, sa Bible, these are written by human beings. No? Yung 7 is actually the number of perfection. No? Kaya kung si Pedro pa, at kung binabasa niyo yung kanyang Bible, lumalapit siya na perfect itong kanyang conviction. No? Perfect. Papatawad ako, perfect, 7 times. Seven represents perfection from a human point of view, as the biblical writers are. No? To forgive 7 times is not what Jesus teaches us. Tuturo ang Panginoon pero hindi siya naglalagay ng number. No? Anong sagot ng Panginoon? No.
77 times. That's in one version. Other version says 70 times 7. Or, kung i-imagine natin ang double perfection, 7 times 7. So, 49. Mahaba-haba. Magbibilang ka. What's the point, mga kapatid? The point is, don't count. And that is actually highlighted dun sa parable. So, sabi ko nga, this can be the best that we can imagine ourselves to be, perfect, pero it's not about counting. It's not about counting. And then, yun na nga, no? We keep a record of wrongs. Perfect, hanggang 7. No? Naalala ko kasi noon, no? Nung hindi pa ako, sabi natin, hindi ka pa talaga totally sa Panginoon. So, napaka-secular. At usually, ang stance ko ganito. No? Pag may nagkasala sa akin, no? Yun siya may problema. Hindi ako. Kaya okay lang. Pero pag umulit siya, hindi na siya may problema, ako na. Kaya, okay, nakaisa ka na. Okay na yun. Huwag ka nang uulit. Dahil kung nakaulit ka pa sa akin, tanga na ako. So, yun yung stance ko from a human standpoint. Okay. No? Ikaw naman may problema, yun na, that's at the back of my mind. Pero yun nga mga kapatid, even with that, no? Mas maganda yung kay Peter, 7 times. No? Pero hindi eh. The Lord is telling us to not keep a record of wrong. Remember, yung ating mensahe about God loves to restore us? Una-una nating nakita dun ay God is slow to anger, abounding in love. Bakit siya slow to anger? Kasi, sabi nga dun sa isang translation, love keeps no record of wrongs. Yun yung translation dun sa 1 Corinthians 13. Tayo, no, sabi dun sa usual translation natin, no, love is not irritable. Take note of that, mga kapatid. In translation na maganda, love does not keep a record of wrong. Kasi kung nag-keep ka ng record of wrong, madali kang ma-irritate. Nakaisa ka na. Okay. No? At ito, connected sa mga lugar o action ng tao. Kasi nabibilangan mo eh. Kaya yun nga. I always find myself irritable. Why? Because I keep records of wrong. Pero God's love is not like that. Kaya nga, He does not want us to keep record of wrongs. Kaya lang, pinatawad na nga niya tayo, pero we still keep record of wrongs. Perfect nga, yung sinasabi ni Peter, 7 times eh. Pero the point is, do not keep a record of wrong. And then the parable is extended to us. Sabi ko nga kanina, yung pagbasa sa atin ay talagang nakafocus dun sa laki. No? When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. I don't know yung binasa sa ating translation doon kanina, measure of gold. No? Talent is actually a measure of weight. No? And it's equivalent to 10,000 denarii. 1 denarii is silver coin, 1 denarii is the minimum wage. Can you imagine that?
Or, may pag-aaral na ginawa ang isang New Testament scholar, ang estimate niya ng GNP, Gross National Product, ng Israel at that time is 17. 17 talents. That's the GNP of Israel at that time of Jesus. Magkakano yung utang? 10,000 talents. Hindi pala 10,000 denarii. Ang equivalent niya actually is 20 years of minimum wage. 20 years of minimum wage, 1 talent. So, can you imagine? 1 talent is a big amount. It's equivalent to 20 years of minimum wage, which is 1 denarius at that time. So, actually, ang na-highlight dito sa parable, preposterous. Para bang, pinaglaruan ko yung mga kapatid kasi na-intrigue talaga ako, no? Kung ang Israel at that time ay 17 talents ang GNP niya. O sabihin natin, kasi hindi naman mayamang bansa ang Israel eh. Sabihin natin, Pilipinas. GNP ng Pilipinas noong 2021 is $404 billion. No? RPGNP in 2021. So, kung equivalent yan sa Israel na 17 talents, multiply natin yan ng 588, that is 10,000 divided by 17. Alam niyo po kung magkakano yung utang na yan? $237,552 billion. All $237.5 trillion. Kung hindi niyo pa natin yung mag-grasp kung gaano kalaki yung utang, that is 10 times the GNP of USA in 2021. Iniisip ko nga itong number na ito. I think, ang hina-highlight lang dito sa parables, the fact na, kung magbilangan tayo, para sabihin sa atin ng Panginoon. Sige nga, magbilangan tayo. No? Kung iniisip mo, that is what you owe me. In effect, we owe our life. We owe everything to the Lord. Tama? Sabi nga sa Bible, what does it profit a man if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul? Ganun yung equivalent ang soul natin. And we owe that to the Lord. Kaya kung tutusin, wow. And the other way of looking at it is, anong worth mo? No? You're worth the death of our Messiah. Wow. Ganun ka kahalaga. Ganun tayo kahalaga, each one of us. Sa Panginoon. So, ano nangyari? The servant fell on his knees, imploring, kasi papakulong siya para mabayaran yan. Take note. Have patience with me and I will pay you everything. Ha? Kahit na magsisirko ka dyan, paano mo babayaran yung 237 trillion? Oh, wow. Para bang delusion. No? Delusion. This is nothing less than delusional. You see, 1 talent is equivalent to 20 years of minimum wage. So, assuming 6 days a week of work, this is 6,200 denarii. 6,200 denarii, 1 talent. So, 6,200 days of work times 10,000 pa. So, paano mo mababayaran yun? Ang point lang dito, this is not about number. Talagang sinasyak lang tayo ng Panginoon na dapat nating harapin to. You see, in spite of this, kahit na delusional, pwede, ano ka? Kaya mong bayaran?
Hindi, pinatawad pa niya siya out of compassion. Sabi ko nga, this is theological but twice. Alam niyo yung theological but, di ba? Ganito tayo kasama, but the Lord forgives us. Ganito tayo, but the Lord still love us. Yun yung theological but. Makikita natin yun sa Bible kasi parati yan naka-juxtapose pinagtatapat yung wickedness ng tao at yung response ng love and faithfulness ng Diyos. Kaya ang theological but. Ito, twice. Bakit? Napakalaki ng utang, pinatawad. Hindi lang yun. Hindi nga siya naniniwala. Doon sa impossible niya na mabayaran, naniniwala siya na kaya niyang bayaran, pinatawad pa niya siya. You see, mga kapatid, the Lord will not wait for us to have our theology right para mahalin niya tayo. Take note of that. Hindi niya aantayin na okay yung theology mo. Hindi niya aantayin na okay pati yung pagtansya mo sa iyong sarili. Hindi niya aantayin kung He will meet you where you are, mga kapatid. At this time, kahit na delusional, pinatawad. Oh, wow. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Namatay lang ba siya para doon sa mga taong tatanggap sa Kanya? Ayos? No, that's a gift that He would like to offer each and every one of us. At kung very conscious tayo na okay dapat ito, okay dapat. Wherever you are, mga kapatid, katulad ng reminder sa atin ni Pastor Ronel. No? Kung iniisip mong wala ka na, a bruised reed, he will not break. In fact, it's not only that He will meet us where we are. Tumawag lang tayo sa Kanya eh. Andiyan na siya. Kailangan ba ayos ba yung theology natin sa pagtawag natin sa Kanya? There was this podcast that I'm listening. Para bang ang tanong ng isang napaka-sincere, actually sabi niya, I'm really more of, yung hindi ako naniniwalang meron Diyos. No? O kung meron man Diyos, hindi siya nakikialam sa atin. Yun ang kanyang paniniwala. Pero sabi niya, narinig kaya niya aking panalangin? Kasi dahil sa gera sa Ukraine, kahit hindi siya naniniwala sa Diyos, talagang nanalangin siya eh. That's it. He hears our prayer. Sabi nga sa Romans 8, di ba? Because of the Holy Spirit that is in us, with groaning too deep for words. Kahit tayo mismo, hindi natin lubusang maunawaan. Tawag lang, mga kapatid. Sabi nga sa Romans chapter 10:13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya nga napakahalaga na ipapahayag natin ang pangalan niya. No? At Panginoon ang kikilos at gagawa niya kasi kailangan lang ng Panginoon sila ay tumawag. Sabi din sa Romans 10, paano sila tatawag kung walang nagpapahayag? Di ba? Yun lang kasimple. Sinabi ni Pablo eh. Kaya bottom line, pahayag. Kasi gusto lang ng Panginoon tumawag. Eh. Romans 10:30. This is a story about the kingdom of God. No? Sabi nga,
Nakakalungkot lang. Etong servant na ito, supposed to be in the realm of the kingdom of God, matapos siyang patawarin ng gabundok na salapi, ay talagang pinitsirahan niya. No? Actually, yung pagkukwento rito talagang mamamangha ka eh. Kasi walang binanggit dito sa master na pinitsirahan niya yung Wala eh. Pero ito, kapwa slave niya, pinitsirahan niya. No? Seizing him, he began to choke him. Pay what you owe. Magkakano yung utang? 100 denarii. That is less than 4 months minimum wage. Mahirap bayaran, pero kaya. 4 months minimum wage eh. Pay what you owe me. So, nagmakaawa sa kanya yung kanyang fellow slave. Pleaded with him, have patience with me and I will pay you. At teka lang, mahirap pero kaya. Take note, the same words uttered by this same servant before his master. The same words. Talagang kinukumpara eh. Yet he refused and went and put him in prison until he should pay the debt. At least itong servant na ito na may utang sa kanya, truthful, di ba? Mahirap. Kung daily wage earner ka, mahirap. Kung sabihin mo, hatiin mo na lang, that will take you 8 months to pay, no, kung daily. Kalahati, ibabayad mo sa utang mo, pero truthful. Mahirap, truthful. Siya kanya, delusional eh. $10,000. Oh, wow. Nung binasa ko ito mga kapatid, parang ang dali mo kasi isipin pero nung tinatcha ko ng Lord, I still continue with my practice at that time. Nagpupunta ako sa Baclaran. Doon sa Redemptorist Church sa Baclaran. But you know what I will do? I will stand in the back. Gusto ko yung sinasabi sa misa yung, Lord, I'm not worthy to receive you. And then I was standing there at the back, talking with the Lord, Lord, I'm not worthy to receive you. But only say the word and I shall be healed. I'm standing there in the back. Hindi ako katulad nila. Siguro sila, worthy sila. Can you imagine? Ang dali-daling. You see, kaya nga gustong-gusto ko yung song na gusto kong kantahin na I hope makakanta nila ngayon. No? Response song. Kasi sabi doon sa response song, our vain imagination, our misguided piety. No? That's actually vain imagination. Katulad ni Peter, perfect 7 times. Wow, ganda no? Misguided piety. I'm not worthy, Lord. Pero sila, andiyan sila sa harap. Kayang-kaya nilang humarap sa'yo kasi feeling sila, worthy sila. Those are the things that can easily deceive us. Kaya nga, our heart is deceitful, mga kapatid. No? Yun yung pag-iisip natin. And this is the tragic human bat. Kung meron theological bat, ito yung sa atin. Tragic, kalungkot-lungkot. No? Ito na nga ipinakita sa iyo ng Diyos, pinatawag ka nga ng
gabundok. Pero ikaw, bibilang ka rin sa iba. This is equivalent actually to us judging others eh. We experience the theological bath of being forgiven of our sins, of being loved in spite of our sinfulness. And yet we still continue with our delusion, thinking that we can make it right with God and keeping a record of wrong with others. So, marami tayong mga practices eh. Yun na lang pamamanata, di ba? You do this by, ito yung side ko, no, na magagawa ko bilang kabayaran sa iyo. No? Alam niyo mga kapatid, when we count, we will become less than human. Why? Because we are created in the image of God. And God is slow to anger. God loves abundantly. Pero ikaw, created in the image of God, you count. And that's the tragic part of it. Kaya dito, maano ka eh. Kasi na-touch yung mga kasamahan niya eh. And that's actually the kingdom of God. Touched by the inhumanity done to other human being na uukil-kil yung puso mo. At yun ang gusto ng Diyos para sa atin. So yung servants, nagsumbong sa kanilang master. Nagsumbong. Siyempre, nakita natin yung response. Di ba? Apat na bagay lang as we conclude. Baka makalimutan natin. Una, forgive your brother from the heart. Yun yung closing ng parable, di ba? Ito mangyayari sa'yo. You see, gusto mo ang paghahari ng Diyos? Doing accounting? No? Accounting for us? Para dun sa mga record of wrongs? And that's what God would do with us. Yung sinasabi niya. If you don't forgive from your heart. Kaya nga, una, forgive your brother from your heart. And if you are the one who sinned, be reconciled. Babalikan natin yan mamaya. Pangalawa, just forgive. So, God will sort them all out later. Ang Panginoon na magsasort niyan. It's for us to forgive. How about forgiving debts? Kasi yan sa Lord's Prayer, yun yung nakasulat. Forgive us our debts, even as we forgive our debtors. Tapos dun sa ikalawa, if you don't forgive the trespasses, yun, sin naman, trespass. Pero maliwanag, utang. Kaya nga, pwede natin pag-usapan yan. And then fourthly, mga kapatid, it's really necessary for us to pay attention to our heart. Katulad nung panalangin natin, create in me a clean heart, O God. So, going through this, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Siguro magsimula dun sa parabang, ito yung prayer ni neighbor na tinelor fit para sa ating need. God, grant me the serenity to accept the people I cannot change. The courage to change the one I can. And the wisdom to know, it's me. Yung bottom line. Ako pala yun. At ang sinasabi sa atin sa salita ng Diyos, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you.
Marami kang makikita ngayon na napakagandang mga meme na parang sinasabi, pag merong taong ganitong action, isipin mo na lang talagang meron din siyang pinagdadaanan. And that's being tender-hearted. Yung sinasabi sa atin. Katulad yung sabi ko, paano kung ikaw yung nagkasala? What is the Lord telling us now? Now we are here worshiping. I hope and pray this is what you will hear from the Lord. This is what we will hear from the Lord. If you are offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, yun, ikaw naman nagkasala. No? Leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So dun sa Matthew 18, no? Pag meron nagkasala, be willing to forgive. Lapit ka. Dito naman sinasabi, kung ikaw yung nagkasala, huwag ka munang samba-samba rito. Be reconciled. Wow. Maintindihan ba natin, Pastor Nel, kung kukonti lang muna mag-a-attend? Kasi ayusin ng bawat isa yung kanilang mga buhay. You see, mga kapatid, when we do this, no, we have the backing of heaven. Mababasa natin sa Matthew chapter 18. Whatever that you have bounded here on earth shall have been bound in heaven. Whatever you release on earth shall have been released. Wow! Ang ibig sabihin, empowered by the Holy Spirit, we're actually what? Reflecting the heart and mind of our Lord. Just forgive. God will sort them all out later. Our job is to love others without stopping to inquire whether or not they are worthy. Yung ang pagpapatawad, kahit hindi pa humihingi ng tawad sa atin, di ba? And here's a quotation from that book. No? Admitting the wrong and acknowledging the harm, telling one story and witnessing the anguish, asking for forgiveness and granting forgiveness, and renewing the relationship. Forgiveness is hard work. Sometimes it even feels like an impossible task. Ultimately, forgiving is the only means we have to heal ourselves and our aging world. I mean, I cannot help but reflect, especially yung mga nabasa natin sa social media. Left and right, nagkakasakitan yung mga tao at magkakaibigan. Yun na lang nakaraang election, meron pa rin family hindi nag-uusap. Parang, oh wow. Mga kapatid, this is what we can offer the world. To forgive is the best form of self-interest. Sinama ko na lang ito kasi feel ko eh. No? You know what happens to your blood pressure when you are caught in a traffic jam? Parang nasa, bakit may lisensya yung... So to forgive is good for your physical health as it is for your spiritual health. When you don't forgive, you shut tight the channels that would enable you to be forgiven in your turn. You cannot appropriate God's forgiveness when you are clogged up with unforgiveness. Wow. Kaya nga, kung merong tao na feel natin something against us, tulungan natin siyang makapag-forgive. No? Mahal natin siya eh. Dahil kung hindi siya magpo-forgive, yan ang epekto sa kanya. So, yun yung flip side. Ito, sinama ko rito kasi nga sunset. Ano? Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. And you know why, mga kapatid?
kung kapatid natin siya. Alam mo naman, pinatawad siya ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Yun yung sunset ends each day in triumph. Nag-i-struggle man tayo dyan sa forgiveness or asking forgiveness. That's it, mga kapatid. We have the courage to ask forgiveness. Why? Because we have already been forgiven. Tama? And then we can give and forgive kahit hindi pa nag-ask ng apology. Why? Because the sin of our brother is also paid for in the cross. Kaya nga kay Pablo, alam niyo, napakahalaga eh. Yung sabi niya, kakain ba ako na ito o hindi? No? Sabi niya, kung yung pagkain lang, hindi na lang. Kasi may stumble yung kapatid ko na kung saan ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa kanya. Tapos yung pagkain lang, hindi ko kayang iwasan. Wow. Yun yung point. Oftentimes, napaka-stingy natin pagdating sa gano'n. How about forgiving debts? Sinama ko ito kasi naging viral yan eh. I don't know kung na-encounter nyo na siya. That guy is Philip Heron. Age 34, a father of 2. That's minutes after he committed suicide. Naging viral yan eh. Nung time na nag-commit siya ng suicide, $5 na lang yung nasa kanyang bangko, sa account niya sa bangko, meron siyang utang na $20,000. So at that time, mayroong provision ng kanilang government, ito sa England siya, no? Sa Durham, England, na parang equivalent ng salary loan. No? Yun ang inaasahan niya. Kaya lang may mga snag, kaya madidelay ng several weeks. Pero at that time, wala na. Tiniisip niya, siguro mas mabuti pa ito sa aking mga anak na wala na ako. That's it. Ayan. Kaya tama naman pag-usapan natin yung pagpapatawad sa utang. Kung ideological ang pagtingin mo rito, sabi ng isang author, no, death is one of the oldest and easy ways to maintain power and control over people. Sabi dun sa tinuro sa ating panalangin, forgive us our debts, even as we forgive our debtors. Why? Because forgiveness is so offensive. It challenges power, the hold of people on others. Yan ang isang napakalaking problema ng ating buong mundo, no? Yung pagkakautang, sobra-sobra ng mga maliliit na bayan. Being truly human meant refusing to make such calculation. Yung mga utang. Refusing to measure who had given what to whom, for the reason that doing so would inevitably create a world where we began comparing, measuring, calculating, and reducing each other to slaves or dogs through death. Napakaliwanag yan, no? Pagdating sa Old Testament, ang sabi ng Panginoon, if you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal. Charge no interest. Wow. Struggle ko yan, mga kapatid, kasi nagtrabaho ko sa isang NGO na ang pinaka-main flagship program namin is microfinance. At that time, I still see it as a question of justice. Although talagang umuukil sa puso mo yan eh. Kasi para ka makasingil, dapat malakas ka. Yung tinatawag nilang sit down. Dahil kung hindi ka, pag wala kang dating sa iyong paniningil, na hindi ka babayaran. Yan ang malaking problema ngayon. Kasi maraming mga nagpapautang, so maraming tao
Magsasalit-salitan lamang pagkakautang. That's sad. Napakaliwanag. Exodus 22, sabi din sa Deuteronomy 23, do not charge a fellow Israelite interest, whether on money or food or anything else that may earn interest. Maliwanag, kahit na food daw eh. No? Kaya mga kapatid, actually, issue ngayon sa US yan dahil ang isang malaking issue pinag-uusapan ng mga Kristiyano, yung pagpapatawad ng mga student debt. Sa Amerika kasi may program sila na pag estudyante ka, pwede kang umutang para makapag-aral ka at makapagtapos ka. Pag okay ka. Eh kung hindi, nag-pile up na yung utang mo. So, sabi ni Biden, magkakaroon ng forgiveness ng debt. Wala, talagang mga Kristiyano, kanya-kanya na ngayong discussion. Kasi talagang masalimuot po yan, kapatid. Pero the fact is, that's a true problem. And I hope and pray dito sa atin, as a community, we'll be able to deal with that. Kaya nga mga kapatid, it's necessary to pay attention to our heart. Like God in Christ, we must be ready to forgive. Colossians 2:13-14. And you who were dead in your trespasses and the circumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Kung babasahin natin yung parable, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ikaw yung may malaking utang. Yan yun. And yet, He forgave us all our trespasses by canceling the record of debt, utang, that stood against us with its legal demands. This is set aside, nailing it to the cross. Wow. So, we are the servant that owes 10,000 talents. All our sins are already forgiven. All. Past, present, and future. Yun ang ibig sabihin ng all. Nung tinanggap niya ang Panginoon, nag-avail ka na yun. All. Ha? That's it. Sabi rin having forgiven us all our trespasses. Madali kayo isipin Pasko, ito. Yung failures natin, past. Present, ito, hingi ka. Paano sa future? His atoning work in the cross applies to the whole of our lives. In fact, when we reach there in heaven, ang symbol pa rin ng ating Panginoon is the Lamb who was slain. Sabi sa Revelation. We can still avail of His atoning work. Kaya nga mga kapatid, we need to sow in the Spirit. No? Pagyamanan natin ang ating kaluluwa na kumikilos ang banal na Espiritu. We need to be like the servants who were touched by the cruelty that they saw. Pray the fruit of the Holy Spirit in your life. Maganda yun. Parang, ang tawag nila dyan, breath prayer. Breathe in, love. Breath out, your insecurity, your fear. Breathe in, joy. Breath out, your unhappiness. I'm sharing this, mga kapatid, kasi we need to deal with our hearts. The parable will show to us na napakadali for us to keep record of wrongs. Napakadali na isipin natin na, venial sin lang naman yun sa akin. No? I'm a small sinner. Napakadali na, okay lang. Kasi pagdating dito ng Panginoon, siya maniningil para sa akin. I share that kasi we need to pay attention to our hearts. Kaya nga again, it's all about God's grace and mercy. And speaking of that, sabi ko nga, dapat
tayong lahat ay mayroong utang na loob na pag-ibig. We will be coming to our celebration of the Lord's table. And I hope in prayer now we can really make this personal. The Lord's table actually, hindi nagpaliwanag ang Panginoon ng tungkol sa krus. Mayroon tayong mga teorya about the cross. Pero the Lord, hindi siya nagpaliwanag tungkol sa krus. Ang iniwanan niya sa atin ay yung Lord's table. Wow. Ganun po, inexhaustible yung ating pagdiriwang ng Lord's table. Okay? Maganda, no? We can start memorizing Galatians 2:20. For I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith, or I live within the faithfulness of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya kay Pablo, matimbang talaga sa kanya na kung meron siyang kapatid, ang Panginoon, binigay niya ang buhay niya para sa kapatid kong ito. Ito pa mga bagay na ito, hindi ko kayang gawin para sa aking kapatid. Simula sa pagpapatawad, pinatawad na niya siya. At napakaliwanag, sinabi sa Romans 13:8, owe no one anything except to love one another. Huwag daw tayo magkakautang kahit na anuman, maliban sa utang na pag-ibig. Kasi pag meron kang utang na loob ng pag-ibig, hindi mo naman kayang bayaran yan. Love lang din ang kapalit niyan. On our sinful mind. Let me end with this. Be that one who forgives when deep offense has been committed. That one who loves when no one else does. That one who gives kindness to those who are mean. Be that one who looks past the insult, instead seeing the pain that motivated it. That one who shines light upon those who sit in utter darkness, because the impact of being that one runs far and wide. It brings healing to the wounded, joy to the sad, and hope to those in despair. In fact, hope to this world. Be that one. Pabalikan natin yung text na binasa sa atin. Be kind, gentle and tender-hearted, forgiving one another as God in Christ Jesus forgave us. Before we close in prayer, kakantahin ba yan ng worship team? Hindi kaya. Okay. Manalangin po tayo. Panginoon, kung paano yung binigay sa akin, Lord, yung awitin na talagang umuukil sa aking puso, siya din pong gawin ninyo sa aking mga kapatid. Sabi dun sa awitin, hindi ko kayang ipaliwanag kung paano mo ako minahal. Ang masasabi ko lang, nothing is beyond you. I cannot explain how you came to loving me except to say, nothing is beyond you. Patawarin niyo ako, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord, na parang I feel worthy in dealing with others. Simulan niyo po sa aming mga tahanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami magpatawaran. Sa isa't isa, sa mag-asawa, sa aming po mga anak,
sa amin po mga kasama sa bahay. At nawa, Lord, maranasan po namin yung katotohanan na pag ginawa po namin ito, we're actually bringing heaven into our homes. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, as we deal with others. Dahil ang gusto po ninyo na sa aming pong pamumuhay, we can point people to your cross. At alam po namin, Lord, na whenever we are judgmental, we're acting self-righteous, we're acting like we're elite, that cannot point you back to the cross, Lord. That cannot point people back to the cross. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po. Mahirap, Lord, mahirap kasi lalo na yung aking mga kapatid, mga nakikisalamuha ko sa ibang tao. Kakatakot kasi pag ganito kami, madali kami lukuhin. Pero Lord, sana makita namin na kung tutusin, you have already given us everything. And that's really more than enough. More than enough. More than enough. Muli, Panginoon, maraming salamat sa inyong pagpapatawad. Maraming salamat sa inyong pagmahal. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.